Ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol sa ating bansa. Nakikita na natin na medyo nagkakaroon na ang problema sa patungkol sa security. Unstable na ang ating bansa dahil sa kagawan ng ating mahinang leader, isang corrupt, isang adik. Ito na ang nagiging resulta sa atin. Mga kababayan ko, nananawagan ako sa inyong lahat na makiisa tayo, makilahok sa anumang pag-uusap, pagpuputista laban sa ating Pangulo. Ito na ang sinasabi ko noon pa. Ang New People's Army, ang komunista ay sumasabay na. Sumasabay sila dahil sa isyu. Madali silang mag-agitate ng Pilipino. Magaling sila, bitirano sila. Mastery nila ito, pag-organize at pagwasak ng demokrasyang gobyerno. Papayag ba tayo, mga Pilipino, na ang ating bansa ay maging komunista? Papayag ba kayo na tayo ay papatakbuhin ng isang diktador ng gobyerno? Kung hindi kayo pumapayag na mangyaring maging komunista ang ating bayan, kumilos tayo mga kababayan ko. Armed Forces of the Philippines, nananawagan ako sa inyo na ang tututukan nyo ngayon ang Partido Komunista. Ang komunista ang makabayan. Tutukan nyo, galingan nyo ang intelligence ninyo. Baka pagising natin, sila na ang magti-take over sa ating bansa. Ano ang mangyayari sa Armed Forces? Kayo ngayon ang mamumundok. Ano? Kayo ang mamumundok. Tandaan ninyo, o tayo ang mamumundok. Dahil sa patakaran ng komunista, ang lahat ng hindi magsang-ayon sa kanila ay papatayin. Kaya pag nangyari ito, mga kababayan ko, sa ating bansang Pilipinas, take note, Armed Forces, kayo ang may General Browner, sir, ang tutukan mo, ang Partido Komunista, ang Makabayan Black, yan yung inyong pansinin. Huwag niyong pansinin ang political party o political fight. Tutukan nyo ang komunista ngayon, kaliwat kanan, ang kanilang mga rally laban sa gobyerno, Sara Duterte, Marcos Duterte resign. So ang ibig sabihin, sila na ang papasok ngayon. By November 30 at hindi natin napigilan, ay magiging under-communist tayo. Hindi biro yan. Hindi biro ang ginagawa ng Partido Komunista ng kaliwat kanan. Madali sila makapaghikayat ng Pilipino. Madali sila imbisi na Pilipino because that is their master. Master sila sa deception, master sila sa mobilization organization. Tayo, hanggang ngayon, hindi pa tayo nakapag-mobilize ng maraming Pilipino. Bakit? Watak-watak tayo eh. Watak-watak tayo Pilipino na pro-democratic. Ito ang problema sa bansa natin. Kanya-kanyang ego, kanya-kanyang pasikat, kanya-kanya. Lahat tayo. Ngayon, ang makakaliwa ngayon mga kababayan ko, sila ngayon ang kumikilos. Kahapon, nagrally sila sa Mindiola, sa Malacanang. Nagrally sila sa Malacanang, mga kaibigan. Mga makakaliwa yun. Ilang fire truck ang pinadala na more or less 15 o 25 trucks para bumbayin yung mga nagrally. Hihintayin pa ba natin yan, mga kababayan ko? Huwag na nating hintayin yan. Kaya Armed Forces of the Philippines, General Browner, sir, nakikiusap ako bilang isang dating kawal ng Pilipinas at alam natin ang patakaran ng Partido Komunista at wala silang pinagkakatiwalaan kung hindi ang kanilang partido. Wala silang pakialam kung anong gagawin nila. Kawawa ang sambayan ng Pilipino kung hahayaan natin sila. Ngayon, Armed Forces, ipakita nyo ang galing ninyo. Huwag kayong makialam sa laban ng politika. Ikaw, Red Admiral Trinidad, tingnan ko ang galing mo. Tirahin mo yung mga makakaliwa. Yan ang banatan mo, hindi kami. Nanggaling kami sa Armed Forces. Hindi namin ipagkanulo ang aming bansang Pilipinas. General Trinidad, Admiral Trinidad. Ha? Admiral Trinidad,
Ilabas mo ngayon ang galing mo. Nandito na ang makakaliwa. Yan ang tirahin mo. Hindi yung dating kasama mo sa armed forces. Hindi namin ipagkakanulo ang bansang Pilipinas sa demokrasyang gobyerno. Pero gusto lang namin baguhin ang sistema ng gobyerno natin na puro korupsyon. Ang mga politician mapagsamantala. Ako nakikiusap ako sa armed forces na sana tutukan nyo. Lumalakas sila ngayon. Tingnan nyo ha, armed forces ha. Alam ko lahat kayo matatalino dyan. Pero ang problema lang, nagkikisip-sip kayo eh. Yan ang hirap sa inyo, armed forces eh. Nakikisaw-saw kayo sa politika. Paano? Sa inyong mga karer, magagago kayo. Ano bang inisip nyo? Yung bayan natin o yung karir ninyo? Red Admiral Trinidad. I challenge you, Red Admiral Trinidad. Ano ang priority sa iyo? Ang bayan o ang karir mo? Napakasimple ng ginagawa mo, Red Admiral Trinidad. Napaka walang iya mo, Red Admiral Trinidad. Ang tirahin mo yung kasama mo dati. Mga gago ka. Ito ngayon, ilabas mo ang galing mo. Paano nyo ma-neutralize ang makakaliwa ngayon? Lumalakas sila. It because of issue of corruption. Lumalakas sila ngayon. Hindi nyo napapansin. Tapos sinasabi ng armed forces, wala nang MP. Ay, pustang ina. Second lieutenant pa lang ako. Tapos na sinasabi na wala nang MPA. Ha? Mga troll, nakikiusap ako. Ang usapin dito ay bayan natin. Focus natin sa Partido Komunista. Pag tayo ay nasakop sa Partido Komunista, lahat tayo kakatayin. Ang Partido Komunista ay isa na traidor, hindi pwedeng mapagkatiwalaan. Ang Partido Komunista o True Makabayan Black ay nakipag-alyansa kay Martin Romualdez. Nakipag-alyansa kay Martin Romualdez. Nakikita nyo naman sa mga hearing, ano? Nakikita nyo sa mga hearing. Nakakampi nila ang Partido Komunista sa hearing. Nakikita nyo? Galit na galit sila sa Duterte. Bakit? Dahil ang Duterte administration ang nagpahina sa makakaliwa. Kakampi nila ngayon. Ngayon, tanong ko ngayon sa inyo, armed forces, ito, you are legal to intervene in regards to security of the Philippine Republic. Sa inyo na ito. Sa inyo na ito. Pasukan nyo na. Makialam na kayo. Huwag kayo sa politika. Kami, mga nasa kanan, kami ang amin lang ay pagbabago ng Pilipinas. Pero ang makakaliwa, gusto nilang gawing komunista. Threat to national security. Doon kayo tumutok. Ha? Doon kayo tumutok, mga kaibigan. Tutukan nyo yan. Bakit kung ano ang pinapapakailaman ninyo? Sasabihin nyo, the UPI has funded by the foreign international. Saan nanggaling ang inyong pruweba? Basta na lang kayo magsalita? Ganon? Na wala kayong basis? Makatarungan ba yun? Red Admiral Trinidad? Ungas ka? Ha? Ungas ka, Red Admiral Trinidad. Titirahin mo ang dati mong kasama nang gusto lang namin ay pagbabago ng Pilipinas. Yun lang ang focus namin. Kung anuman ang mangyari ng palitan niya, wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, ang pagbabago ng Pilipinas. Baguhin ang sistemang bulok sa Pilipinas. At yan ay hindi threat to national security.
Ang threat to national security, yung mga kakaliwa, ilabas mo ngayon. Red Admiral, I want to hear your voice in regards to Communist Party of the Philippines. Tingnan ko ang galing mo. Anong alam mo sa Communist Party of the Philippines? Jory? Ang gagaling nyo. Ipakita nyo ngayon na kaya nyo i-neutralize yung mga rally dyan. Yung mga rally ng mga kakaliwa. Kahapon, how many fire trucks, more or less 20 fire trucks pumunta ng Malacanang para bumuhayin ang mga nag-rally. Kaya nyo yun? Yun ang atupagin ninyo mga kaibigan. Armed Forces. Nakatutok ngayon ako sa Armed Forces. Tingnan ko ang galing ninyo. Red Admiral Trinidad. Tingnan ko ang galing mo. Utres ka, nakikilang ka usaping politika. Sinasabi nyo, apolitical kayo. Ano ang ginagawa nyo? Di ba political yung pinapasukan nyo? Hindi nyo ba alam yan? O hindi nyo nalam? Kaya nga sabi ko nga, maraming bobo ngayon na matalino. It because of money, it because of power, it because of sip-sip. Punyeta kayo. Bayan ang mahalaga para sa akin. Bayang Pilipinas ang ating protektahan. Ang sambayanang Pilipino, ang ating mga apo, ang ating protektahan. Tayo bukas, mamamatay tayo. Pero ang ating apo, sila ang haharap sa problema. Masasabi nila, oy, sundalo ang aking ama, sundalo ang aking ina. Ano ang ginawa nila sa panahon nila? Nasa inyo yan, General Browner, nakatutok, nakasalalay ang bansang Pilipinas. Nakakapag-init kayo ng dugo. Tandaan nyo, Armed Forces of the Philippines, yung makakaliwa, bumabalik nga sila nung katulad nung 1986 sa panahon ng Marcos Sr. Ito na yun. Ito na yun. Nababalik ngayon ang EDSA 1 history. Bakit? Marcos na naman. Ngayon, Marcos na naman. Punyeta kayo, Marcos. Ang Pilipino ay dinadabay nyo sa kagaguhan ninyo. I'm sorry of my word. Dahil sa galit ko, inilalabas ko ang galit ko. Dahil bayan ang ating pinag-uusapan dito. Hindi personal, hindi family.